Offense is an event, being offended is a decision. Yung galing yun sa isang preaching na pinapanood ko online and super powerful, no? Sabi niya doon, ang Gen Z daw is the most offended generation of all time. And personally, syempre, hindi ko naman ikakaila na part ako ng Gen Z, and also the experience ko rin na sobrang bilis ko ma-offend. Parang yung simple comment lang on my physical, parang napaka-big deal sa akin lahat ng sinasabing comments about my looks, about my personality, and etc. Parang bang yung isang word lang na maririnig mo or comment, parang buong araw na yun na ano sa'yo, tatatak sa isip mo, tapos i-rehearse mo siya every time, maaalala mo, hanggang sa mapuno na ng bitterness yung heart mo towards that person. Nung narinig ko yung preaching na yun, sabi ko, tama naman. Parang yung mga yung mga words na offensive, hindi talaga natin yan mapipigilan, hindi natin siya control or tinatawag. Hindi talaga siya inevitable or hindi maiiwasan or mapipigilan. But you have the power to become unoffendable. Tapos may nabasa akong isang post na Generation Z din ha, okay? Very unconventional yung thoughts niya, pero nag-reflect din ako doon. Sabi niya, life is tough, so wear a helmet. So yun, totoo nga no, na hindi talaga natin mapipigilan yung mga tao na maaaring magbigay sa atin ng unsolicited advice, comments, na maaaring sa atin offensive, pero para sa kanila hindi. So, we can choose to become unoffendable in spite of may nare-receive tayo na offensive word towards other people. Hindi ba minsan, or mas madalas, mas masakit yung mga offensive word na yun kapag nanggaling lalo sa close natin, even sa family. So, sa season ko na to, challenge talaga ako ni Lord na wala sa generation yan. You can live unoffendably despite of marami kang naririnig or maririnig ng mga offensive words and comments sa paligid mo. Because you know the word, you know the promises of Jesus, you know what's your identity. So, kahit mo papakinggan yung sinasabi ng kaaway or ni Satan, ginagamit niya yung mga taong nasa paligid mo to drag you down and to put you on hold. Tandaan natin that those words coming from the mouth of the people na hindi natin na-expect na makakasakit sa atin is the trap of Satan using those people. Kasi alam niya na weak tayo kapag narinig natin dun sa mga taong mahalaga sa atin. So, ayun lang. In the next one, God bless.